Walang mawit, bro. Magkakalungkot naman. Next Sunday na pasas. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos sa binigay sa atin ng pagkakataon. Nandito tayo para maglingkod sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. So, konti na lang pagtitiis ninyo, matatapos din ang ating ang Ramadan dito, no? Ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon, sa brother Insel ay dito din paghapon para may kausap ako, baka naman babaliw ako doon daw. Brad, salamat Brad. Oo. Malapit na rin ang bakasyon, ano? Kailan ang mga bakasyon ninyo? Oo. Pag-usapan din natin, pag-pray natin mga kapatid, huwag muna tayong mag-commit. Pero ang ninanais ko talaga, makarating tayo ng upo pagdating bakasyon. Baka naman siguro pupunta din sila dito or papunta or aalis. Ganito, baka may masira natin yung time nila, no? Pero sige lang, pag-usapan pa rin natin. Kasi baka mamaya may lakad din sila, ganon. Hindi natin alam, no? Baka may lakad din sila ba? So, huwag nating masira sila na ang schedule natin. Ang purpose kasi natin, maligo sa dagat eh. Pwede rin naman tayo pumunta doon para maligo lang dagat. Oo. Parang ganun lang. Sige lang. Ano lang. Pag-usapan muna natin kasi alam niyo kung bakit mga kapatid bago tayo mag-umpisa. No? Bago tayo mag-umpisa kasi malapit na rin ang bayarin ng church. No? Medyo kailangan ng pambayad pag-pray natin. Financial provision para mayroon pa tayong another 6 months dito. Konti lang naman yan, pagtulong-tulungan lang natin kung kinakailangan tulungan mga kapatid. Kasi hindi din tumatama sa sweldo namin. Yung sweldo namin nasa mga kalagitnaan. Pambihira. Pero sige lang. We will pray unto the Lord na magkakabayad tayo. Sila si Limuel tsaka si Brother Chris kasi lipat na. So, sabi ni Brother Chris, Pastor, magbayad pa rin ako kahit wala ako dito. Yun man sinabi niya. Pag-pray pa rin natin. No? Tulungan natin ang church kung kinakailangan. Huwag muna tayong bumili ng isang pirasong shawarma. Okay. Sige lang. Tulong-tulungan natin. At least maganda naman na ang nangyari. Okay? Ano po bang sabihin ko? Patuloy pa rin tayong church na ito, patuloy pa rin nagsusuporta sa missionaries all around the world. We supported 10 missionaries. This year, magdagdag tayo. Maybe magdagdag tayo siguro ng mga 10 lang. Magdagdag tayo ng 10, another 10. Oo. Wala kayong magagawa kasi didesisyonan ko yan. Siguro sa makunting pastor talaga. Ayan na naman, no? Oo. Sige lang, pag-pray natin. Pag-pray pa rin natin, no? Patuloy rin natin pag-pray. Ang church doon sa Pastrana, malapit na rin anniversary nila. Gusto nga nila akong umuwi, karapang mag-preach doon, pero sabi ko, hindi mangyayari yon, Pastor, kasi medyo ang schedule hindi tumatama, no? Patuloy lang tayo magpanalangin about isa. Ipanalangin niyo rin ako mga kapatid. Malapit na rin ang kaso na didinggin. I am praying there's no impossibilities with the Lord, and I do believe na He will act on my behalf, and He will act in favor of me kaysa kumpanya na hindi naman manampalataya. Wala naman sa hulog din ang management. Kung may bad management, sister, mayroon doon, grabe din ang management. Oo. So grabe talaga. Diyan din sa Bago, medyo talaga naman. Sabi nila, nag-suffer na ako doon sa kumpanya, mag-suffer na ako dito. So, hindi naman. Ang ibig ko sabihin, hindi siya pang long term, pero sige lang, ang Diyos naman ang nakakaalam. No? Ang Diyos pa rin ang magpapala sa atin. Ang Diyos pa rin magbigay sa akin ng trabaho kung kinakailangan. Parang ganun lang. Continue to pray for me, my family. I'm praying na makarating din sila dito by the grace of God. Nakarating sila. So, sige lang. Madagdagan tayo na madagdagan nito. Panalangin natin.
ang lahat naman ay sa Panginoon. Sabi nga doon sa Book of Ecclesiastes, God make everything beautiful always in His time. Okay, it is in the Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Buksan mga brad kung tama yung pangano ko. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Yan tama. He hath made everything beautiful in His time. Okay? So, ganun yun. Sa mga manampalataya, huwag tayong ma-upset, disappointed man tayo paminsan-minsan sa buhay natin. Tandaan natin palagi na lahat ng bagay, no, ay talagang, lalo sa mga manampalataya, beautiful yan always in His time. Sa kalooban talaga ng Panginoon yan. By the grace of God nga, no? So, yan. Amen mga kapatid. Patuloy tayo. Si Brother Jason, luluto pa rin. Oo. Papasokin ni Brad kung kinakailangan. Oo. Importante dito siya. Okay mga kapatid. Please stand up. Let us read the Word of God. We will open the Bible in the book of Matthew chapter 27 verses 1 to 10. Basahin natin mga kapatid at salita nating basahin. Pagdating sa 10 ay sabay-sabay nating basahin mga kapatid. Salitan tayo. Verse 1, mag-umpisa muna ako. When the morning was come, all the chief priests and elders of the people took counsel against Jesus to put Him to death. And when they had brought Him, they led Him away, and delivered Him to Pontius Pilate, the governor. Then Judas, which had betrayed Him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have seen that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? Say thou to that. In verse 5, and he cast down the pieces of silver in the temple, and departed, and went and hung himself. And the chief priests took the silver pieces and said, it is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. And they took counsel, and both with them the potter's field, to bury strangers in. Wherefore that field was called for the field of blood unto this day. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, and they took the 30 pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value. Sabay-sabay. And gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, O God, for today. Salamat, Panginoon, that we have this opportunity, O Lord, to serve Thee in spirit and in truth. We ask forgiveness for all the sins we have committed against Thee. Sanctify our hearts, O God, through Thy words. We pray Thee, O Father, to guide us, to understand Thy words through Thy Holy Spirit, so that we will be able to apply them, O God, in the wisdom that came from You, Father, so that we apply them in our daily lives, O Father, a transformed lives before Thee. We are praying, O God, to bless this church, bless each and every one of us, and we praise and we thank You, O Father, through Thy Son, Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Pwede na kayong umupo, mga kapatid. Saglit lang, mga kapatid. So, Jesus Christ ay last time, kung maalala ninyo, ay si Jesus Christ was brought to Annas first and then to Caiaphas. Si Annas ay father-in-law of Caiaphas. Son-in-law niya si
si Quiapas, son-in-law ni Ana si Quiapas, puro yun sila mga pare. And then after that, he was brought to Pontius Pilate. Si Pontius Pilate, brethren, is a Roman governor of a province, of a one-fourth, of the fourth quarter yan eh. Ibig sabihin, salamat brad, governor of a fourth quarter. Siya ang governor sa Judea. Si Antipas, si Herod Antipas ay governor in the region of Galilee and Perea. While Philip, yung half-brother ni Herod Antipas, governor in Iturea and Trachonitis. Trachonitis meaning in the region of Syria. Alright? So sa Judea, which is capital ay in Jerusalem, ay si Pontius Pilate. Si Poncio Pilato ba? Okay? So, dinala siya doon. But our preaching for today focused on how Judas Iscariot reacts, no? Nung malaman niya that he betrayed the innocent blood. Kita mo yan? Siya man din, inamin niya na si Jesus Christ ay inosente talaga. I remember Judas Iscariot of some of the leader sa Pilipinas natin na pinagkanulo talaga ang ating ex-president without observing the due process of law. For what reason? I remember these leaders. I remember Judas Iscariot and them. Talaga naman. Oh. May politics ka, pastor, ha? Kasi isa din kasi ako sa, bumoto. Ang sisi. But, we will pray for them. No? Ngayon nabuhusan na kayo as in pastor. Hindi lang kayo na-prank, bro. Oh. Pinaglaban ko po. Pinaglaban ko pa nga. Oh. So, ganun. So, hindi madali yung ganong bang, no? Kasi, tayo, umaasa. Brad, hindi naman, huwag kayong magalit, ha? Do not be offended with me. Umaasa ko sa goal, brad. Oh, umaasa ko sa goal na ang Pilipinas ay talagang, kasi mayaman, ito ganyan. Sa Marcos. Sabi pa nga ni, si Imelda, brad, taga-amin yan. Wari-waray good yan. Wari-waray good iyan. Oh, kaya wari-waray man dito. Sa lingwahe nila, lingwahe namin. Oh, may taga-amin pa nga na naglalaro daw yan si Imelda doon sa ng kaibigan niya doon sa ilog mismo sa aming lugar. Oo, naglalaro siya, maliit pa. Si Imelda, brad, may pangarap sa buhay. May pangarap siya. Hindi daw siya mag-asawa ng yung pipitsugin, brad. Yung mga tablado ng mga invalido, ayaw niya. Gusto niya. Ay, paano man. So, nalulungkot din ako. No? But what we can do, being a believers in Christ, we are not taught na magwilga. Tinuruan tayo manalangin sa kanila. Yan ang trabaho natin. Alright? To those who are in the authority, we can just pray for them. Minsan, madala tayo sa bugso na nga ito, makapagmura tayo talaga. Guilty as church. Ha? Guilty as church. Oo. Sa bugso pa ng damdamin ba? Kasi siyempre maluluha ka eh. Oh, maluluha ka. Maiyak ka talaga sa pangyayari talaga. Bakit naman ganun? Oo. So, sige lang. We will pray for them. We don't know how gracious is our God that He may act, no? Kikilos siya. Kasi nakikita naman ng Diyos yan. Do not tell me that God is blind sa lahat ng mga nangyayari sa development ng mundo. Mga kapatid, malapit na kasi siyang dumating. Malapit na kasi ang rapture. Yes. Kaya nga siguraduhin natin ang kaligtasan natin sa panahon ngayon. Dahil pag walang kaligtasan ng tao, brethren,
they will suffer day and night, gnashing of teeth in hell. Yes. Pastor, bakit may day and night? O yan yung sinabi sa Biblia eh. Day and night sa hell. Ibig sabihin, it talks about not as an actual time, day and night doon sa impyerno, kundi God just shows them that it is just day and night talking about forever na nandoon sila. But dito sa atin mga kapatid, pag nasa langit tayo, mga mananampalataya, abay, there is no night there. Man. Walang night sa langit. Right. Wala ding sun. Because the Son of God will give us light. Yes. Amen. Ganun ang pag-aaral natin. Oh. So sige lang, yun talaga ang ating magagawa to pray for them. Pray for them. I am praying, Lord, ingatan mo gud ang matanda. Matanda na gud iyan. 80 years old. Isang hibla na lang ng uod niyan. Wala, bali na yan eh. Gaganon na nga maglakad yan, no? Oo. Hindi mo na naawas matanda. Bihira. Ganun talaga. Ito naman si Diwatag. Diwata, no? Pastor, ano ba naman yung bibig mo? Pastor, patawarin mo ako. Oo, Diwata. Binanggit ko. Mayroon kasing Diwata Paris. Oh, hilahin ko yan, hihilahin ko yan. Okay, magsalita. Kung ako ang nandoon hilahin mo. Maghilahan tayo ng dila. Talaga naman. Kahit maliit tong katawan ko, bugbugan tayo, bahala na. Matapang ka lang, kaya may baril ka. Tanggalin mo yan. Oh. Hubarin mo yung mayroon ka. Bugbugan tayo dito. Tingnan tayo kung mga ungi. Oh. Bahala ng mga ungi. Basta kayo bugbugan. Panaalala ko nung unang panahon, mahilig din kasi ako sa warframe din kasi ko, Brad. Oo. Nung nag-inuman kami doon sa Malabon. Sa Malabon, yung Malabon. Oo. Parang pagsabi ng kaibigan kasama ko, taas ang kamay. Sabi niya, tingnan mo yung pulis ha, nang nagkapkap sa'yo. Tingnan mo rin ako. Tinginan kami. Tingin ako sa kanya. Tingin mo kasi may planting evidence yan. Delikado na tayo. O, ganun. Kaya siyempre, mga lasing kami. Oo. Minsan nasabi ko, tanggalin mo yung bugbugan tayo. Tanggalin mo yung uniforme mo. Oo. Kabugbugan naman talaga doon sa sa kining loob ng Videoke bar. Pambira, Videoke bar, Ocean Deep pa yung kanta na naalala ko, Ocean Deep. Very. Tapos may Lady in Red pa. Kaya kung lumingon ako, Brad, sa aking nakaraan, kung anong klaseng tao ako, masusuka ako eh. Oo, Brad. Uy, ibang klase din ang mabuti na lang eh. Nautusan ako ng suka, Brad, at bumili na punta ng agency na punta sa Saudi. Year 2000 na mambihira. Oo. Pero sige lang, di ko alam. Time comes. Andito ako ngayon naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Biyaya ng Diyos. Paano lang kung hindi ko naligtas? Oo. Ang pamilya ko rin hindi naligtas. Ang mga magulang ko hindi naligtas. Ang mga kapatid ko hindi naligtas. Paano na lang kung hindi ako naligtas? Oo. Sabi ko, kung hindi siguro ako naligtas, abay, saang lupalop kaya ako? Baka patay na rin siguro ako ngayon. Oo. Salamat na lang sa Panginoon. Biyaya ng Diyos. Oo. Oo, salamat sa Panginoon. Brethren, today, I want to preach unto you the precious blood of the Lord Jesus Christ. Inosente nga eh. The precious blood of the Lord Jesus Christ. Open the Bible in the book of 1 Peter chapter 1 verse 19. 1 Peter chapter 1 verse 19. Yeah. 1 Peter Ayun, tama. But the precious blood of Christ, sa 18 mo na, Brad, for as much as ye know that he were not redeemed
with incorruptible things. Hindi tayo tinubos Yes. ng kung anong bagay lamang na nisisira. Amen. Kung anong klaseng dugo mayroon ang ano yun, Brad? Oh, okay. Kung anong klaseng dugo na nagtubos sa atin. But we are talking about the blood that redeem us, hindi corruptible things, silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. The tradition of our fathers, brethren, talking about the tradition of fathers of the Israelites, na kung saan mayroon silang Old Testament law para maligtas, at nang dumating na si Jesus Christ, dapat yung the law of faith in the Lord Jesus Christ, yun na ang basihan ng iyong kaligtasan. Pero hindi nila sinunod. They lay aside this kind of salvation. Sinunod pa rin nila ang Old Testament way. So therefore, din pinaliwanag dyan mga kapatid, na ang kaligtasan natin sa New Testament law is from the blood of the Lord Jesus Christ. In verse 19, but with precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. What do you mean by precious blood? Precious meaning extreme price. Yes. Extreme price, high value. You cannot determine kung magkano ang presyo ng dugong yan. That is why in another term, brethren, ang tawag niyan ay priceless. You cannot determine how much is that today. How much is the blood of the Lord Jesus Christ? The value did Judas Iscariot in exchange sa pagkanulo. Ang precious blood ni Jesus Christ sa buhay mo, kapatid, hindi mo kayang pantayan yan. Yes. Amen. The generosity of the salvation of God through His blood, hindi mo kayang pantayan yan. Yeah. To die in exchange of your salvation, in exchange of your soul, brethren, hindi mo kayang bayaran. Yeah. Kaya nga priceless. And look how much is Judas Iscariot na ipinagkanulo si Jesus Christ, the bearer of salvation. Siguro, nung ipinagkanulo na si Duterte doon sa ICC, wala pang eroplano. Napaka-pobre na pala ng ICC. Walang pulis. Wala siyang pulis. Kaya nakikiusap lang sa Interpol. Wala ding eroplano. Warrant nasa cellphone. Ha? Warrant nasa cellphone. Oh. Warrant na sa cellphone. The rules of the ICC hindi sinunod. Tapos dumating sa Netherlands, di na malaman ni Mijaldea kung saan napunta. Kapatid, imagine, you will fight, you will defend yourself against the ICC on your own. Sino kayang tutulong sa kanya? May abogado ka siya doon? Or siya lang mag-isa, haharap, tatanong, magtanong siya, ipaglaban niya ang kanyang karapatan, being a man. Wala na si William Pastor. Oh. William San. Magkano kaya ang binayad, no? O kano kaya may nagkanulo kaya? May pira kayang labanan doon? Ha? Meron yan. World control po yun. Yan, gusto nila Oh. control nila. Ito si George Soros, itong mata niya, siguro kung nandito lang, tusukin talaga natin, no? Nagalit yun ang asawa sa akin. Kasi nagsasbugso ng aking damdamin, naluha ako eh. Tapos nung malaman ni as and Mrs. na ganon ako, siyempre, nagyaw-yaw na ako, mukhang out of control na rin ako ba sa galit ba? Suntukin ko kaya tong sabi ko,
Pero hindi, nagalit ng asawa ko sa'yo, nagsabihan ako. Oo, nagpanting din tayo ako, pambihira. Oo, sabi ko, pastor ako, pagsabihan mo ko ng ganyan. Hindi naman ganyan, Papa, ganito. Sabi ko, Ginamit ang authority. ginamit kong authority ko, Brad! Sabi ko, ito si Toret, hindi man kalakasan ng katawan nito siguro, di ko alam. Sinabi ba naman, hihilahin ko yan? Sinong hihilahin niya? Talaga naman. Sabi ko, siguro, sabi ng asawa ko, kalma lang. Tahimik na lang din ako. Sabi ko, tahimik lang din ako, Brad. Pinagkanulo talaga. Sabi ko doon sa Facebook, I remember Judas Iscariot in this man. Nadala talaga siya. Sabi ko, pambihira, Judas Iscariot na. Nagkanulo eh. Ang preaching ko on Friday, pagkanulo eh. Oh. Tagapagmana. Ha? Like yung, tagapagmana ng impera. Masabi na ganyan. Grabe ito. Si Satanas, mga kapatid. Alam mo si Satanas, dahil alam niya na short, sa Book of Revelation, si Satan kasi, he knows that his time is shorter. But he has but a short time ang term doon. Kaya talagang kilos siya. Kasi alam niya. Sa ganyang paraan, mga kapatid, magkakagulo talaga eh. Oh, kakagulo talaga. Ganon kumilos si Satan. Oh, grabe. Para bang mahihinog ba ang panahon talagang minsan makapagsabi ka, God, Lord, kailan ka bababalik? Kasi sabi doon sa Book of Revelation, Lord, when thou shalt come, kailan ka darating? Kasi ang pagbalik ni Jesus Christ, brethren, is the only solution of all this chaotic world. Siya lang talaga ang solusyon. Di ba? Siya lang. Balik tayo doon, Brad, sa Matthew. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned. Ito na. When he saw that he was condemned. Preaching natin last time. Dahil napapahiya na siya, kinondemn na siya. He repented of himself. Dalawang klase ang repentance, ha? Repentance unto salvation and repentance by the world na dahil kinondemn ako, naku po. Kaya mag-remorse ako. Ang ginawa niya, ang resulta kasi sa maling repentance, brethren, hindi makakaligtas sa iyo. Okay? Ang tamang repentance, brethren, magbubunga yan ng tamang aksyon. Katulad ni Peter, nung nalaman niya na, naalala niya na ang Diyos na si Jesus Christ, nag-prophesy siya. Kasi sabi niya, kung saan ka, Lord, paglaban mo, ma-open man itong mata, pero ako hindi ito ma-open, Lord. Pero ang sabi ni Jesus Christ, bago mo ako i-deny, bago tiktilaok ang manok, i-deny mo, itatanggi mo ako ng 3 beses. Nung nangyari na ngayon, talagang nung maalala niya, talagang he wept. Umiyak talaga siya, naalala niya. At nagsisisi. At hindi niya pinatay ang sarili niya. Si Judas Iscariot dito, brethren, nagsisisi nga siya. Pero dahil worldly ang kanyang pagsisisi, hindi nagre-resulta sa pagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kundi, tinapos niya ang buhay niya. Hindi na siya maglingkod sa Panginoon. Bakit? On the first place, hindi naman siya ligtas eh. Tama? Oh? And look, what happened? Dahil sa ginawa niya, sinuli niya ang pera when he covenanted with the priest. Sinuli niya 30 pieces of silver. Yun ang presyo mo sa Diyos, silver. Yung precious na binanggit sa 1 Peter, hindi nga siya maikumpara sa silver. And yet, ang presyo ni Jesus Christ sa kanyang dugo, the price of man given to Jesus Christ, that later on, it was the potter's field na doon nililibing ng mga strangers. Malamang doon din si Judas nilibing. It is a field of blood.
30 pieces of silver. Silver! Ang presyo mo sa precious blood ni Jesus Christ. Alam niyo ba ang 30 pieces of silver, how much that in a modern time? It is just $90 to $400. It's just 8,000 pesos. Right? Pag gusto mo pumatay ng tao at magsuhol ka ng riding in tandem, mag-agawan yan, pag bigyan mo ng 8,000. Kasi 5,000 nga, pwede. Mag-ano pa, mag-ano pa yan, oy, dito, ito, 5,000 lang sa amin. Dito, baril, pambihira. Kay Jesus Christ, lamang, konti, 8,000 pesos. Yun ang presyo mo kay Jesus Christ. Kapatid, anong gusto nating iparating dito? Para maunawaan natin na ang kaligtasan na mayroon tayo galing sa precious blood of the Lord Jesus Christ. And so therefore, ang iyong paglilingkod, mga kapatid, ay hindi po taken for granted, but you will serve the Lord faithfully. Faithfully. Karampatan nga lang yan eh. Alam niyo ang paglilingkod mo sa Panginoon, karampatan lang talaga yan. Karapat-dapat lang talagang gawin mo. Bakit? In response mo sa generosity ng Diyos sa kanyang dugo, can you imagine? Hindi ka na mag-gnashing of your teeth doon sa impyerno, day and night. Doon ka sa langit. Ha? At may karapatan kang kumain sa bunga ng Tree of Life, wherein ang Tree of Life ay may bungang 12 manners of fruit in the season. And you have the right to drink in the fountain of life, in the fountain sa tubig na there is healing of all nations. Pastor, bakit may sakit bang mga tao? Healing of the nation. Healing. Walang healing doon. Kundi, nagpapakita lamang yan. Showing of the strength came from God. As if you have a disease and you are healed. Okay mga kapatid? Tapos, yung kaligtasan mo, pakida-kida lang. Pastor, saan tayo pupunta mamaya? Parang ano ba? Unahin mong ibang mga bagay dito sa mundo kaysa paglilingkod mo sa Panginoon. Inuuna mong sarili mo kaysa Panginoon. Natatakot ka sa mangyayari kaysa Panginoon. Oh? You know, ang fear of the Lord. Kung aralin mo sa malalim na pag-aaral, yung fear of the Lord, it is just your love unto the Lord. Hindi dahil sumunod ka sa Diyos, dahil natakot ka. Mali yan. Sumunod ka sa Diyos dahil mahal mo siya. Ang tawag niyan, godly reverence. Amen ba? Hindi yung sumunod ka sa Lord, susunod ako sa iyo dahil pambihira, baka may patagpasin mo yung ulo ko eh. Hindi yun. Lord, susunod po ako sa inyo dahil mahal. Diba? Hindi yung sunod ka dahil napilitan ka. Lord, mag-tithes ako dahil napipilitan ako. Baka hindi mo ako pagpalain eh. Ginawa mong bribery. Lord, ito, pagpalain mo ako ha. Paano yun kung hindi ka pagpalain? Brad, ang paglingkod mo sa Panginoon, sinabi na ha. All the godly children ba? If we live godly, all that live godly shall suffer persecution. You are persecuted because you follow the Lord. You are persecuted in your office because you are right before the Lord. Do you believe na you are persecuted because you are kung ano kang klase? Magugulat ka nga eh. Lord, sumunod naman ako. Bakit may mga persecution dito? Oh, meron ganun. You know why? Hindi naman natutuwa ang diablo sa iyo. Hindi naman natutuwa ang diablo. Hindi natutuwa ang demonyo sa iyo, kapatid. The
the time or the moment when you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, that is also the time that you declare war against Satan. That is why we need prayers. Brethren, tingnan mo si Judas Iscariot. He is the fulfillment of the old-time prophecy in the book of Isaiah. Book of Jeremiah, I'm sorry. Sa book of Jeremiah, binanggit diyan eh. Pastor, bakit binanggit si Jeremiah diyan? Na actually, yung 30 pieces of silver, binanggit doon sa book of Zechariah. May contradiction ang Bible, Pastor? Hindi po. Doon sa book of Jeremiah, in the book of Jeremiah chapter 32 verse 6 to 9. Si Jeremiah, mga kapatid, kung maalala ninyo, it was also in the book of Jeremiah when he is talking about the potter's field. I am the clay and you are the potter. Naalala ninyo? It was also in the book of Jeremiah. Because at the time during King Zedekiah, when Jeremiah was that of a prophet at the time, when he lament, kaya nga may lamentations eh, when he lament due to the sins of Judah, ang contemporary niya si Prophet Isaiah, sila si Zechariah, ganito, ganun yan eh. Doon sa book of Jeremiah, sabi nga, and Jeremiah said, the word of the Lord came unto me saying, in verse 7, Behold, Hanamel, the son of Shalom, thine uncle, shall come unto thee, saying, Buy thee my field that is in Anatot, for the right of redemption is thine to buy it. Kasi siya may inheritance. So it talks about the potter. Potter's field. Field ba ng potter? Kasi walang ibang pottery doon na well-known, mga kapatid. Alright? The buying of the potter's field, binanggit sa book of Zechariah, and in verse 8, So Hanamel, mine uncle's son, came to me in the court of prison, according to the word of the Lord, and said unto me, Buy my field, I pray thee, that is in Anatot, which is in the country of Benjamin. Remember, in the southern kingdom, Judah is capital. Southern kingdom of Judah, and the capital is Jerusalem. The tribe in that region only composed of Benjamin and Judah. Ang 10 tribe doon sa kapitaas. And that field, in the time of, dyan sa tribe of Judah na yan, tribe of Benjamin, kaya nga sabi dyan, I pray that is an Anatot, which is in the country of Benjamin, for the right of the inheritance is thine, and the redemption is thine, buy it for thyself. Then I knew that that was the word of the Lord. And in verse 9, and I bought the field of Hanamel, my uncle's son that was in Anatot, and weighed him the money, even 17 shekels of silver. Pastor, doon sa Book of Zechariah, 30 pieces of silver. Kapatid, yung mga presyuhang iyan, pag ibayad yan sa may-ari ng potter's field, whether it is 17 shekels of silver or 30 pieces of silver na binanggit doon sa Book of Zechariah, it is an insult. An insult of payment done to the owner of slavery. Doon sa Book of Deuteronomy. Kita mo yan? Yung presyo na yan, kapatid. Doon tayo sa Zechariah. In the book of Zechariah, mga kapatid, sa 11 verses 12. And I said unto them, If ye think good, give me my price. And if not, forbear. So they wait for my price, 30 pieces of silver. God already prophesied in the Old Testament na ang presyo ng dugo ni Jesus Christ when Judas betrayed him, covenanted with the priest, is just only 30 pieces of silver, an insult payment to the owner
and it is a price of slavery. Yan ang presyo ng mundo pagdating kay Hesukristo. Yun ang presyo ng mundo na ibigay kay Hesukristo. Yun ba ang presyo ba na imbis na unahin mo ang Diyos, hindi 30 pieces of silver ang iyong pag-alay ng iyong sarili, kundi sarili mong katawan ang ibigay mo sa Panginoon. Hindi kay 30 pieces of silver, because 30 pieces of silver, it is just a show that the Lord Jesus Christ in your life is very cheap. No wonder, ang kaligtasan mo, ang pananampalataya mo, ang buhay mo bilang manampalataya is only taken for granted. That's why you are compromised sometimes. Naunawaan niyo mga kapatid? Pagka pobre, barato sa Bisaya, sa Tagalog na yung barato? Mura. Napakamura naman ang presyo mo. Napakamura naman ang presyo kay Hesukristo. Ibig sabihin, napakamura naman ang pagtingin mo sa panampalataya mo. Kaya no wonder na kukompromise ka eh. No wonder na nasusway ka eh sa paglilingkod eh. Bakit? Compromise ka. Kasi, ang pagtingin mo sa salvation mo, pagtingin mo kay Hesukristo, 30 lang eh. 30. May kanta nga dyan, kinsira. Sa Bisaya ba? 15 lang talaga ang presyo eh. Ano yun, saging? Oh. Oh. Dapat ang presyo mo, ang presyo na ibigay mo, no? Ang presyo na gagamitin mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang balik mo ba sa Diyos ba? Romans 12:1-2, oh. ang price. Dapat ang presyo mo talaga, ang pagtingin mo sa Panginoong Diyos, Master of your life, the Lord of your life. Kaya nga sabi din, that if thou shalt confess the Lord, Jesus, and shalt believe in thine heart, the Lord sa buhay mo. The Lord sa buhay mo, si Jesus Christ. Pag the Lord, yan sundin mo. Minsan, double standard eh. My Lord ka, my Lord naman na worldly. Di ba? Naintindihan mo kapatid? Ang precious blood of the Lord Jesus Christ, iba ang presyo niyan. Huwag mong gawing katulad ka ni Judas Iscariot na presyo ng blood ni Jesus Christ, only 30 pieces of silver. Tama ho ba? 30 pieces of silver, yan ang presyo mo. Kaya no wonder, Pastor, ayaw mo mag-tithes. Bakit? No. Pag tithes ang pag-usapan ng kapatid, marami talagang umaaray. Bakit? Kasi ang gusto nilang ibigay sa Panginoon, tip. Ano yung tip, Pastor? Tip ba? Yung kumain ka doon sa may ribs, tapos bigyan mo ng tip yung yung Bangladesh doon. Oh. Imbis na mag-tithes and offering ka, tip tuloy binigay mo. Kung anong sobra ko lang, Pastor, sa aking kita, yan lang ibigay mo sa Panginoon. Pambihira. Talagang inuna mong sarili mo. Oh. Parang ganun ba? Yan ang presyo mo. Yan ang presyo na ibigay mo. Sa Romans chapter 12 verses 1 and 2, yan ang presyo mo. 30 pieces of silver. I'm not talking about just 30 pieces of silver as physical ha, as actual ha. I'm talking about figurative, brethren. Huwag mong isipin na yung 30 pieces lang talaga, 1,000 lang talaga ang gagawin mo. Ang kita mo ganito, tapos ang tithes mo, hindi tithes. Pastor, pwede bang bigay 5 real? Talaga naman. 10 real, Pastor. Pwede naman. Ikaw naman yan eh. Oo, ikaw naman yan. Oo. Actually, sabi na, di ba Brad? Ang pagta-tithes, hindi po yan sa Diyos. Sa iyo po yan actually. Ikaw po yan eh. Oo. Tama ho ba mga kapatid? Oo. Tuloy, hindi tayo makabayad. Nag-iisip nga ako eh, saan? Ano bang gagawin ko? Kasya pa ba yan? Oo.
Kasi may sinuportahan din kasi tayo. Tapos, pagkain din natin. Oh. Sige lang. Oh. God is gracious. I believe in that. God is gracious. Hindi tayo pababayaan, mga kapatid. Oh. For God is our great provider. Amen. In verse 6, and the chief priests took the silver pieces and said, it is not lawful for to put them into the treasury, because it is the price of blood. And they took counsel. Huwag yan. Ano ba? Pira yan ah. Pinako na natin ang ano niya, no? Presyo niya, no? Nakapresyo dyan. So, anong ginawa nila? And bought with them the potter's field to bury strangers in. Wherefore that field was called the field of blood unto this day. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, and they took the 30 pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel did value, and gave them for the potter's field, as the Lord appointed me. Ibig sabihin, kapatid, doon sa book of Jeremiah, the buying of the field, the potter's field. In the book of Zechariah, the actual amount of the field. Okay? Therefore, ang Biblia, walang contradiction yan. Aralin mo ng mabuti. Ang mahirap kasi sa tao, pagka nag-aral ng Biblia, casual. Di ba mayroong ganun pag-aral eh? Pag nag-aral ka ng Biblia, very casual lang. Parang nagbasa ka lang din ng Facebook pa. But if you're really a student of the Bible, Brad, naniwala ako, iba ang pangunawa mo. Oh. Iba ang pangunawa mo. Iba ang magiging lingwahe ng pangunawa. Kaya pag may nahirapan kayo magtanong, magtanong kayo, walang problema. Sagutin natin. Alright, mga kapatid. Oh. Doon sa book of Jeremiah, the buying of the potter's field, kaya nga no wonder nandoon sa book of Jeremiah yung I am the clay and you are the potter. Oh. Doon sa book of Zechariah, it was the actual payment. How much is the buying of the field? 30 pieces of silver. And 30 pieces of silver alone, kung yun ang presyo mo kay Jesus Christ, abay wala kang pinagkaiba ni Judas. Para bang sa panahon natin ngayon, kung anong klaseng pag-appreciate mo sa pagkamatay ni Hesus Kristo sa iyo, kaya pakida-kida ka kahit mananampalataya ka. Para bang isda ba na tosto and pro. Tosto and pro. Parang ganun. Kung ano saan ang agos, doon ka din. Oo. Parang ganun. Pastor, takot ako, Pastor. Oo. Tosto and pro. Bisaya kasi, Brad. Kasi doon sa may Ilonggo, Brad, sa amin, di ba? Oo. Oo. Ikaw bala. Oo. Kain tayo bala. Oo. Grabe ito ng pro. Parang ganun ba? So anyway, kapatid, how do you appreciate the blood of the Lord Jesus Christ in order for you to serve the Lord faithfully? How do you appreciate God in your life? How do you appreciate the blood of Jesus Christ? Is it really precious in you? Precious meaning priceless. Yung iba, ginagamit sa ano yan yung precious. Pastor, mayroon akong nakita. Sabi ng asawang babae, precious husband ko yan. Sabi naman ng husband, precious wife ko yan. Pambira. Asawa mo priceless, parang Jesus Christ. Ganon. Mag-ingat ka sa mga binibitawan mo, ha? Siguro pas kung to-offer kayo ng precious blood sa words ng Romans 12:1. Yun nga yun. Kung talagang presyoso ang dugo ni Jesus Christ sa buhay mo, dapat magresulta yan na magandang resulta, magandang outcome ba sa buhay mo. Ano ang outcome? Iyon doon sa Romans chapter 12 verse 1 and 2. Tingnan niyo. Pitlokin mo dyan, Brad. Pitlokin. Pindutin mo, Brad. Pindutin.
I beseech you, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable, which is your reasonable service. And do not be conformed to the pattern Huh? of this Pero pa world, doon, bago yun. but be transformed. And be ye transformed. Wala acceptable. Oh, and By it's your- the perfect Then sa verse 2, Ano yun? anong sabi sa verse 2? For of Him. Ano yung verse? Parang umatras ka, Brad. Forward. Forward, onward. Okay. And be not conformed to this world. Ganyan dapat ang outcome. How you appreciate the word, how you appreciate the blood of Jesus Christ. Ganito dapat ang outcome sa buhay mo eh. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Through the operation of the Holy Spirit yan ha. That ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Amen. Tama? Sabi ko po yan. Ngayon, kung ang pag-appreciate mo sa blood of the Lord Jesus Christ, just like Judas Iscariot, ay, mag-meditate ka, kapatid, baka mamaya, hindi ka ligtas, ha? Mahirap yan. Oh, much more naman, mag-suicide ka, parang si Judas Iscariot, napahiya na siya, abay, nag-suicide. Talagang pinakita lang talaga na he is not saved. Oh. Talagang pinakita lamang na isang saved. Last verses. Di ba, napag-aralan natin doon sa Ecclesiastes 7:16 to 17. Ecclesiastes chapter 7 verse 16 and 17. Be not righteous overmuch, neither make thyself overwise. Why shouldest thou destroy thyself? Judas Iscariot, bakit mo sisirain ang buhay mo? Bakit patayan sarili mo? Dapat di mo ginawa yan. Kung talagang ligtas ka, magsisisi ka to salvation. Hindi yung pagsisisi na dahil napahiya ka, na kinundem ka. In verse 17, be not overmuch wicked. Ikaw, Judas, grabe, much wicked ka talaga eh. Neither be thou foolish. Mangmang ka ba? Wala ka bang alam salita ng Panginoon? Why shouldest thou die before thy time? Ba't mo ilagay sa kamay mo? Trabaho ng Diyos yan ha. Anong trabaho ng Diyos? It is a principle of God. As it is appointed unto man wants to die. May naka-appoint ng time sa iyo. Dapat mamatay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. And here you are. Namatay ka dahil nahihiya ka. Pinatay mo sarili mo. Nung nagpakamatay si Judas Iscariot, abay, nabaligtad, brad. Katawan niya, lumabas nga yung, ano niya eh, yung mga laman, mabawal siya. Siguro mabigat siguro ang katawan niya. Grabe. So kapatid, bakit patayin sarili mo? Oh. Wag. Dapat the longer you serve, the sweeter he grows. Amen. Yun yung mga awitin naming mga diabetic na mga pastor. The longer I serve him, the sweeter. Hindi. Ang ibig sabihin nun, the longer you serve the Lord Jesus Christ, the sweeter you grow. The sweeter it grows. Bakit? Ang sarap namnamin ng salita ng Panginoon. Sweeter than the honeycomb. Kung ang honey dyan, ang pulot, ano dyan, ano ba yung pulot? Pulot yung tama, yung honey ba? Mas matamis pa dyan ang salita ng Panginoon. Oh, mas masarap pa dyan. Mas matamis. Bakit? Nabago ka nga. Oh, imbis marami kang pinagdadaanan, abay, you have joy still in serving Jesus. Bukod na sa asawa mo, joy, may joy ka pa sa paglilingkod. All sana. Oh. Sana mo. Sana mo. There is joy in serving. There is joy in serving Jesus. There is joy. Gusto mo ang
kaligayahan sa paglingkod sa Panginoon? Gusto mo bang kaligayahan sa buhay? Yung kagalakan sa buhay? Pues maglingkod ka sa Panginoon. Yung mga problema mo, Pastor, makita ko palang asawa ko, problematic na ako eh. Siyempre, bigyan mo ng pera yan, Brad, para maano yan. Therapy. Ganon man lang. Maglingkod ka sa Panginoon. Maglingkod ka. Maglingkod ka sa Diyos. Lahat ng problema mo, ayusin din ng Panginoon yan. Lord, problematic ako, ayaw kong maglingkod. Problematic ako, dami kong problema. Anong problema mo, Brad? Utang, asawa, ganito, ganyan, walang pera. Pero sige lang. Maglingkod ka sa Panginoon. Ang Diyos na bahala dyan. Kikilos man ang Diyos sa'yo. Maanak ka niya eh. Paano bang Diyos mo? Buhay ba yung Diyos mo? Bakit hindi siya kumilos sa buhay mo? Kapatid, anak ka ng Diyos, kikilos at kikilos ang Diyos dyan. Believe me. May nagsabi sa Facebook, si Tatay Digong lumingon doon sa pinto. Gumanon ba? May nagsalita. Nax! Si Satanas! Tumingon! Pambihira. Satanas ang tawag. Sabi ko, itong babaeng ito, ilang sasabog na yung katawan mo. Dahil ang taba niya tapos pangit pa ng mukha. Pastor, mag-ingat ka na maglayod. Waren pa talaga. Bugso ng damdamin talaga ba? Just stating the fact naman, Pastor. Sabi ko talaga naman. By the abundance of the heart naman. Brad, I'm guilty. Patawarin mo ako. I forgive you 70 times 7. Brethren, For you to know what is good and do it not, it is a sin. ang bihira. Biruin mo ba naman tawagin na anak si Satanas, sumilip. Sabi ko, bihira. Ang babae ito. Mukha din niya, tablado din naman to eh. Bakit siya magsalita ng ganyan? Natok yun, Pastor. Ha? Natok yun. Natukan siguro yun, no? Natok yun. Oo. Kaya siguro. Anyway, brethren, how much you can pay unto the generosity of the Lord, you cannot pay it. You cannot recompense it. Ang talagang magagawa mo lamang, maglingkod ka sa Panginoon ng tapat. Yun lang magawa mo. Reasonable service. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Let us stand. Let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words today. Salamat, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan kong pagtingin namin, O Diyos, ang pag-appreciate namin sa dugo ni Jesucristo. Doon, nabuhos, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Kung ito ay chief sa aming paningin, bakit? Dahil sa aming paglilingkod sa inyo ay hindi po tapat, Panginoon, na-compromise. But Lord, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maglingkod po sa inyo ng tapat, O God, at magpatuloy sa paglilingkod na tamang espiritu, O Diyos. Gabayan niyo po ang bawat isa. Salamat sa salita sa araw ito. Hindi katulad ni Judas Iscariot, ang presyo ng dugo ni Jesucristo ay 30 pieces of silver. O God, hindi po ganyan, Panginoon, ang presyo ni Jesus Christ, kundi the precious blood of the Lord Jesus Christ, priceless, high value. We cannot determine how much. Patuloy mong gabayan ng bawat isa, Panginoon. Patuloy mong pag-alabin sa aming mga puso, O God, ang tamang paglilingkod, ang tamang pagmamahal po sa inyo, ang pagsunod dahil mahal na mahal po namin kayo. Guide this church, guide each and every one of us. Patuloy mo kaming pagpalain, Panginoon. Mga pamilya namin, pagpalain niyo po, Diyos. Maraming salamat sa mga kapatiran nandito. Maraming salamat sa kanilang kontribusyon. Sa kanilang pagmamahal sa inyo, O Diyos. Maraming salamat. Lahat ng ito ay aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesucristo ang pagpaligtas. Amen and amen. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son. Who He yielded His life as the
Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. God, let's sing that. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa araw nito, araw ng Friday, araw ng sambahan, Panginoon. Yes, sir. Sa isipan namin, Panginoon, tuwing Friday, kami ay magtipon-tipon ulit po kami noon next week po, Panginoon. Yes, Maraming Father. salamat, Panginoon, sa binigay po sa preacher, Panginoon, sa first preaching po kanina, Panginoon, kay Bro Ian at kay Pastor, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita na gabay niyo po sa amin, Panginoon. So, At sa aming pagkain ngayon, Panginoon, maraming salamat sa kapatiran, Panginoon, nagkakanda sa aming mga pisikal at sa salitang Panginoon sa inyo galing, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Yes, oh God. At sa aming biyaheng pauwi, Panginoon, sa mga nag-drive po, Panginoon, maraming salamat sa kanilang, Panginoon, sa kanilang extra activity, Panginoon, bawat sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran po, nagkatitsundo Yes, sa amin, oh God. Panginoon. Maraming salamat po. At sa mga wala po nandito, Panginoon, sa gabay po yung next week po, Panginoon, bigyan mo sila ng knowledge at wisdom para maka-attend po, Panginoon. At sa mga wala rin dito, Panginoon, sila ay nanonood po sa FB Live po niyo, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon. At sa bansang Pilipinas, Panginoon, Ikaw Yes, po ang Lord. manguna, Panginoon. Sa salita, sa isip, Panginoon. Bigyan po sila ng knowledge ulit po, Panginoon. Yes, oh Ang God. bawat isa po nandito, Panginoon, bawat sa pamilya po sa Pilipinas, Panginoon, Ikaw mag-guide din po, Panginoon, sa bawat Yes. mga anak namin. At sa aming kumpanya po, Panginoon, Yes, oh God. doon kami kayo Yes, nang kumuha ng financial, Panginoon, as a church din po ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. To God be the glory.